Ibinahagi ng actress host na si Chris Aquino na huminto ang kanyang paghinga habang sumasailalim sa isang medical procedure kamakailan. Di ba nag-post si Chris Aquino na magkakaroon siya ng minor operation? Hindi siya nag-post, yung team niya. Tapos hindi raw natuloy noong unang araw yung Lunes dahil ang BP daw niya fluctuating. Tumaas. Oo, sabi niya. Nag-post na naman siya na 2 minuto daw siya na namatay. Oo, hindi siya nakahinga. Ngayon, napakarami na naman po na nakisawsaw sa issue na ito. Ano nga ang sabi? Yung nawalan siya ng 2 minuto ng hininga. Anong sabi? Ang sabi pa doon ng minsan nag-comment, ay, bakit nabuhay ka pa? Dapat tuloy-tuloy na yun. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min nagulat sa inilabas na balita ni Chris Aquino. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit pa rin na pinag-usapan hanggang ngayon ng ibinahagi ni Chris Aquino na balitang huminto ang kanyang paghinga nang sumailalim ito sa medical procedure kamakailan na halos lahat di umano nakasama sa operating room ay nakaramdam ng takot nang tumigil ng 2 minuto ang kanyang paghinga. Sa vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan ibinahagi rin nila ang kanilang nabalitaan ukol sa kalagayan ni Chris Aquino. Ay nako, dito na tayo. Okay, seryoso rin ito. Pag-uusapan natin. Di ba nag-post si Chris Aquino na magkakaroon siya ng minor operation? Hindi siya nag-post, yung team niya. Di ba yung grupo niya? Minor operation. Tapos hindi raw natuloy noong unang araw yung Lunes dahil ang BP daw niya fluctuating. Tumaas. Oo, sabi niya. Paano yung pagkalarawan niya sa kanyang blood pressure? Sky high. Sky high. Sky high. Ganon. Taray, sky high. Naka-imagine ka na ba ng sky high? Taas nun, oo. Sobrang taas nun, di ba? Pero yata, nung kinagabihan, parang natuloy rin din naman. Pero marami nagsasabi na mali yung terminong ginamit ni Chris kasi insertion ang tama doon, di ba? Yun yung insertion, yung peak line. Oo. Ang peak line, ano mo nga kung ano yung peak line? Ang peak line na yung may pinapasok dito, dun dumadaan na lahat na ano, Eto, yung gustong ang ipakamot. peak line, mahabang tubo ito, yung maliit na mahabang tube Oo. na ilalagay dito sa kanyang braso na malapit sa puso. Kasi sa halip na i-inject pa sa kanya ang mga gamot, mag-IV pa siya, yung dextrose, doon na lang lahat-lahat. Oo. Doon ilalagay lahat talaga yan. Liquid, food, medicine, lahat doon na lang. Para isang tusukan na lang doon na lang, hindi tusok ng tusok dito. Maliliit kasi ang ano niya eh. Ay, yung ugat kanyang niya. ugat, Oo. pagkaliliit. Ganun talaga. Maglalagay ng peak line kung tawagin yon. Yun. Malaki. Yung large central vein, yun. Para diretso sa puso. Para, hindi diretso sa puso. Wala naman siyang ano sa puso eh. Dadaan Para diretso talaga doon sa dugo. sa peak line na yon, yung lahat ng gamot, liquid, saka medicine. Kasi di ba pagkasabi daw, operation daw? Eh, Oo, siguro diba? para sa kanya, operasyon dahil may bubuksan. Pero insertion, ang termino ng mga doktor. Oo, diba? yung tinatanggal na procedure. Yung mga ganon. Large central vein ang tawag doon. Doon kinabit. ipapasok. Oo. Ngayon, ang sabi niya, nag-post na naman siya na 2 minuto daw siya na namatay. Oo, hindi siya nakahinga. Oo. Alam mo, nakakabahala yun, nakakatakot. Ang term niya is namatay eh. Oo, No? parang 2 minuto daw siyang hindi Hindi makahinga. raw yung lungs niya hindi nag-function. So, 2 minuto yon. Di ba kapag wari, wala na tayo oxygen sa ulo, yung mga minutong ganun, delikado yun. Ay, oo. Di ba? At saka yun yung critical na yun, di ba? Mm, Oo. Nawala yung ano. Marami nga nagtatanong bakit daw kaya siya nilagyan dito ng peak line. Kasi karaniwan yung mga dumadaan sa proseso ng Chemo. Hindi lang chemo, di ba? Yung mga Yung sa ano ba tawag doon yan sa pagka may ano ka sa kidney? Yung inamin naman niya. dialysis. Inamin naman niya, meron Dialysis, siyang lupus, di ba? Oo. Tapos ang AI niya, siyam ba? Siyam. Siyam. Oo, O, kaya tumaas na. akala nila magdadialysis kasi
nga daw naglagay. Kasi daw yung mga kaibigan nila, meron din daw pick line na gano'n. Malaki din dito. Kaya doon sa malaking ugat. Ganun daw kasi ginagawa sa dialysis. Hindi po natin alam yung mga termino. Buti nga si Chris, alam niya lahat yung ginagawa sa kanya. Kasi pagka merong i-inject sa kanya, what's that for? Tinatanong niya talaga yun. Para saan yan? Para i-explain nga naman niya. Correct. Kaya naman nakakarating sa atin pag sinabi nila sa IG, ganito ang mangyayari. Kaya itong pick line na to, naging ano na naman to usapin. Ano yan? Ang dami nagtanong, di ba? Ang dami mga doktor na, ganito, nagpapaliwanag. Pero tayo talaga, nagpa-interpret tayo. Kasi mahirap tayong mamali. Diba? Yes. Yun nga yun yung pick line. Sa patuloy na nagpaksa ni na Christopher Min, ay binahagi nila ang komento ng ilang netizens na nakisawsaw sa lumabas na balita ukol sa karanasan ni Chris Aquino na ikinagulat ni na Christopher Min ang mga komento. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Ngayon, napakarami na naman po na nakisawsaw sa issue na ito. Ano nga ang sabi? Yung nawalan siya ng 2 minuto ng hininga. Anong sabi? Ang sabi pa doon ng minsan nag-comment, ay, bakit nabuhay ka pa? Dapat tuloy-tuloy na yun. Ang pangit. Ang pangit nga. Alam mo, sa totoo lang naman, may mga pagkakataon naman talaga na si Chris, malabo ang mga kwento. Pero hindi mo hahangarin na yung 2 minuto niya na hindi ikinahinga at ikinamatay niya ay maging tuloy-tuloy na. Hindi po tayo nagwi-wish ng ganon. Mali po yun. Mali yun. Meron pang, 2 minuto kang, hindi nakahinga. Bakit hindi pa nagtuloy-tuloy? Kasi nga, alam mo, hindi rin naman natin kasi masisisi ng 100% yung mga bashers. Kung wala dapat na ipinakakain sa mga bashers na mga impormasyon at mga detalye, di wala din silang ibabalik. Nga, nabibigyan niya kasi ng puwang ang mga negatibong pumasok Noong ba naman natin sinasabi na sana maiwasan na niya ang pagpo-post, di ba? Kaya nga, di ba sabi niya nga, nagpapasalamat ka siya kasi yung kanyang mga team, yung doktor niya, di ba? Napakahusay. Inano doon ng Holy Spirit para doon siya makagising ulit ng 2 minuto na yun. Tama naman yun, yung panalangin na kapag ikaw ay mag-undergo ng anumang proseso, idadalangin mo na sana gabayan ang mga doktor at maging mabisa ang mga gamot. Ganun talaga. Pero sa taas tayo hihingi talaga nung paggabay. Ganun naman yun. Pero alam ko kasi, writer kasi si Chris tulad ng kanyang ama. Magaling siya. Magaling siyang magsulat. At di na natin siya hindi natin mapipigilan. maiaalis sa kanya yung post siya ng post. Kaya lamang, meron nga po kasi nangyayaring negatibo doon sa pagpo-post niya. Ang daming nakikialam, ang daming naghihimasok, ang daming bashers. Sa halip na maging, na siya, stress-free, nagkakaroon patuloy ng stress. Correct. Diba? Ay, nakikita ko yung yung punto ni Chris ito na nagiging informative sana yung mga maganda. Kaya lang napapasukan kasi naka-open may comment o siyempre kung ikaw hindi mo gusto si Chris, doon ka Yun namang mga naggaganon, yung mga ayaw sa kanya, kakontra sa politika. Diba? Kakontra ng pamilya, yung ayaw sa kanya. Sila lamang po ang gagawa ng ganon. Kasi kung ikaw naman ay parehas ka mag-isip at meron kang pagkaawa sa kapwa mo, hindi mo sasabihin yung bakit nabuhay ka pa. Dapat nagtuloy-tuloy na. Mali po yun. Hindi po tayo nagangad. At dapat dahan-dahan tayo sa pagsasalita. Yes. Kasi nakakapanakit po tayo kapag ganon. Tama. Diba? Kaya nga dapat si Chris naman dapat hindi na siya muna mag-post ng mga ganyan. Yun Kasi ang hirap yun Kasi alam mo naman, hindi mo talaga mapigil yung mga bashers, yung mga trolls, diba? Talagang magko-comment yun, diba? Magsasaw-saw yun sila sa mga sinasabi ni Chris. At saka mas madugo, mas gusto nila. Diba? Mas madugo, mas gusto nila yung ganon. May mga pagkakataon nga naman kasi meron pa ako nabasa na, akala ko ba nagbigay sa iyo ng chocolates at saka si VG Mark Leviste, baka another na naman to. Parang ganun. Sabihin na lang ng diretso kung ano talaga. Bakit ganun? Minsan ang saya-saya mo. Minsan biglang magpo-post ka na naman na may nangyari na naman sa iyo. Parang ganun. Yun, lagi natin sila, ang gulo-gulo. Naguguluhan. Yung pagpo-post natin, alam kung eto ba yung araw na yon o nung isang linggo ba ito. Ganon. At ang nakakaloka pa, inilabas pa kasi yung post na nasa hospital siya tapos may
Nakahiga, may oxygen. Oo. Di ba parang simple sabihin ng mga trolls? Yung iba ano talaga, ba to? iniiwasan yung mga ganyang post, di ba? Kahit nga picture lang. Pag natapos na ang lahat, Saka. yung pinagdaanan ko ay ganito. Yes. Pwede. Ito kasi, inilalabas niya Oo. habang ginagawa ang procedure. Correct. Kaya marami nanghihimasok. Ang dami talagang papasok, di ba? Ganun yan. Pero isa lamang po naman ang inihiling ni Chris Aquino, patuloy na panalangin. Unawain po natin si Chris bilang isang ina na nagmamahal sa kanyang 2 anak. Mahirap po ang kanyang kalagayan ngayon. May pera man siya, hindi pa rin po siya sigurado sa kung ano ang kahihinatnan ng kanyang kalusugan. Totoo. Di ba? Oo. At saka sana yung ano na rin natin, panawagan na rin nasa mga bashers na kung wala rin na kayong magandang isasabihin, huwag na ho kayo mag-comment. Oo, Totoo tama. yun. Dahan-dahan lang. Oo. Yung stress po kasi napakatindi ng nagagawa niyan sa kalusugan ng isang tao. Kung dadagdagan pa natin ng stress yung kalagayan ni Chris, parang doon na nga po natin siya gustong pumaroon at pumunta. Huwag naman, magkaroon po tayo ng pangunawa, magkaroon po tayo ng awa. Panalangin para kay Chris Aquino. Kakantahan mo ba si Chris? Parang ano na, hindi na kasi parang ano yung ano. Ano? Baka magdiwang na naman yung mga troll, yung mga Bakit? basher. Kung diba? kakantahan mo naman Hindi kakantahan ko na lang siya ng ano. Daling ka po. Madali ka naman pala kausap Heal the world. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!